Lalo pang bumilis ang inflation rate sa bansa dahil yan sa mataas na presyo ng pagkain, tubig, kuryente at sa produktong petrolyo. Ang bawat hininga ay tila may katumbas na halaga. Mga pangarap na kailangan isantabi. Sa mga hapagkaing unti-unting nababawasan at sa mga pamilyang pilit kumakapit sa barya-baryang natitira. Ito ang tahimik na krisis. Ito ang bigat ng ating buhay sa ilalim ng inflasyon. Dito sa terminal na ito, hindi lang pasahero ang naghihintay, hindi pag-asa. Pag-asang may hindi pa rin silang kita sa kanilang mga pamilya. Dahil nga, sobra mahal. Mahal na nga rin ang bilhin. Kaya, kunting higpit ng sinturon para makaraos araw-araw. Dahil may mga pinag-aaral din kami. Kaya yung ibang budget namin, binabawasan na lang namin sa pagkain para makasurvive kami araw-araw. Paano po nakaka-apekto ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa araw-araw na kita at operasyon ng jeepney? Napakalaki. Kasi yung presyo dati ng gasolina, ng diesel na ginagamit namin, 47 hanggang 450. Ngayon, halos 147 sa ngayon. Yung sumobra noon, dapat iuwi na namin sa pamilya namin, nakakarga pa namin sa diesel, sa jeep. So malaking gastos din. Napakalaki ang sa amin. Hindi kami pwede magtaas ng pamasahe bigla-bigla. Kasi bago kami magtaas, kailangan meron kaming taripa na galing sa LTFRB. Tapos ngayon, meron naman mga pasahero na imbis na 13 ang pamasahe, nagbabayad sila ng 15, hindi na nila kinukuha ang sukli. Ayun, medyo nakakaano kami ng konti doon. Meron po ba kayong natatanggap na tulong mula sa gobyerno o ibang organisasyon para maibsan ang hirap na dulot ng inflation? Sa ngayon, wala pa, pero may nilalakad na yung samahan namin galing sa munisipyo. Pero yung unang namin, yung tawid pasada namin, nakakakuha kami. Pero hindi naman lahat. Hindi lahat ng jeepney nakakuha. Marami rin hindi nakakuha. Hanggang kailan kakayanin ng isang maliit na pwesto ang higante at walang awang pagtaas ng presyo? Ang dating masiglang palengke, tila naging isang piping saksi sa hirap ng buhay. Sa bawat paghakbang sa masikip na pasilyo ng pamilihan, hindi lang mga paninda nagsisiksikan, kundi ang hinanaing ng mamamayan. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, tila ba sumisikip ang mundo ng mga karaniwang Pilipino? Siyempre, dumadaing sila, mataas ang gasolina. Siyempre, maawa ka naman. Siyempre, pagod, hirap. Pagdamag na biyahe. Tapos matanggal. Mura naman yung paninda. Ang problema, siyempre yung biyahe nila. May nagiging customer pa rin naman po kayo. Okay naman, awa na din siya nakakaraos pa. Paano nyo po na ma-manage yung mga paninda nyo? Tiyatasan nyo po ba sila ng presyo? Or ganun pa din? Basta, pagkaya pa, iyan pa. Kasi nakakaawa rin naman. Meron naman po kayo na kinikita pa kahit paano. Okay naman, awa na din siya nakakaraos. Nakakabayad naman. Habang patuloy na umaangat ang halaga ng bilihin, ang karaniwang mamamayan ay naiipit sa siklo ng pagtitipid at kakulangan. Isang tahimik na realidad ang kinahaharap kung saan ang simpleng pamumuhay ay nagiging araw-araw ng pakikipagsapalaran. Sa gitna ng pag-arangkada ng pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing pangangailangan, sino nga ba ang tunay na naiiwanan? Wala, yung pakiramdam ko ngayon, kung sasahod lang. Dati talaga nung hindi pa ganun kalala yung inflation, kahit pa paano, every sahod, payday, naigagala ko yung anak ko, nasa mall, nabibili ko yung mga laruan na gustong bilhin. Pero sa ngayon, sa lala ng inflation ngayon, at dalawa na yung anak ko, wala, kailangan ko lang talaga tipirin, tapos lagi ko ipa-priority lang talaga kung anong kailangan. Ano po yung pinakapansin-pansin na pagbabago ng presyo ng mga bilihin na iyong binibili linggo-linggo?
Ang mga napansin ko talaga sa panahon ngayon, dahil lang din siguro to sa giyera sa Middle East, lahat talaga apektado, lalo na yung mga basic necessities na kailangan ng mga tao. Unang-una, kung mapapansin nyo, yung 1,000 nyo ngayon, pag nabaryahan yan, mayang konti, hindi mo napapansin, ubos na pala. Pag ganun, kawawa talaga yung mga taong mababa lang sa minimum wage yung sinasahod. Kahit nga sabihin natin minimum wage, hindi naramdam yung sahod nila dahil sa mga bilihin na sobrang mahal. So kung ikaw yung sahod mo na ganyan, kailangan mo talagang tipirin. Tapos yung may balak na nga rin lumipat ng trabaho, naghahanap ng mas kahit papaano tumaas ng konti para matugunan lang yung mga pangangailangan na dating nakasanayan mo. At kailangan nating masigurado na kinabukasan may makakain pa tayo. Sa likod ng bawat pagtaas ng mga presyo Ay kwento ng pagsisikap Pagtitiis, at patuloy na pag-asa. Kasama